Hebrews chapter 10 verse 23, sabi dito sa verse 23 in Tagalog, tayo ay maaring manangang matibay sa kapahayagan ng ating pag-asa na walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay matapat. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Kami po ulit ay matuto ng inyong salita. Nawa ay mangusap po sa bawat isa, Panginoon, na nawa ito po ay maintindihan at ako po na tagapaglingkod niyo, Panginoon, nawa ay maideliver ko po ito ng maayos. Kaya po magbigay sa akin ng wisdom, Panginoon, at inyong salita, Panginoon, ang maipahayag at hindi po ang aking salita, Panginoon. Nawa ay maging mouthpiece po ako, Panginoon, maging instrumento lamang, Panginoon. At kayo po yung mapuri, may taas, at nawa, Panginoon, ay patawarin niyo po kami sa mga kakasala na aming mga nagawang kasalanan. Nawa linisin niyo po ito, Panginoon, at linisin niyo po ang Panginoon ang aming puso at isipan upang kami po ay dapat po sa inyong harapan, Panginoon. Muli, ito pong dalangin sa pangalan po ng Jesus. Amen. Yan. So ngayon, ikukan tayo mag-back verse tayo dito sa verse 1 hanggang dumating tayo dun sa verse 23. Sabi dito sa verse 1, sa verse 10 or chapter 10, dahil ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating at hindi mismo ang wangis ng mga bagay ay hindi kailanman nakakapagpaging ganap sa kanila na lumalapit at patuloy na naghahandog ng gayon ding mga hain bawat taon. Yan. So dito, ang pag-aaral natin ay dito yung ang minsanang hain ni Kristo. Na dito makita rin natin yung pag-offering, yan, pagbibigay dati. Yan. So yung altar, dati meron silang hindi siya kagaya sa atin na merong offering na merong box. Dati ay sinusunog nila to. So, sabi ko rin dati na nabanggit ko sa inyo na kapag nag-offering ay yung binibigay nila is hindi pera. At ang binibigay nila is kalapate, baka, yan, pinakamalaki or mga mayaman, mga baka, kambing, ganyan. So yun yung binibigay nila. Ngayon, makita natin dito sa verse 2 hanggang verse 23, talakayan natin dito yung minsanang hain ni Kristo, which is yung buhay niya. Inoffer niya yung buhay niya para sa atin. Yan. Verse 2, yamang gayon, hindi ba dapat itinigil na ang paghahandog sa mga ito sapagkat sila na mga naglilingkod sa Diyos na nalinis ng minsan ay wala ng pagkabagabag pa ng mga kasalanan. Ngunit sa pamagitan ng mga haing iyon sa bawat taon ay pag-aalala ng mga kasalanan. Yan. Sapagkat ang dugo ng mga trono at ng mga kambing ay hindi makakayang magalis ng mga kasalanan. So yung time na to ay sinasabi ng Biblia na yung kasalanan ay hindi nakakabayad ng pag-o-offer. Kapag nag-offering ka, hindi mawawala hindi yun bayad ng kasalanan mo. Yan, hindi siya sapat na bayaran yung kasalanan. Now, which is ngayon, yun yung ngayon yung time na hindi talaga nakakaligtas yung pag-offering. Yan. So, dati, ay hindi kasi pa nagtawang-tawang Panginoon, hindi pa siya napako sa krus. Kaya, yung or yung pagbibigay nila, pag-offer nila, is yung mga kalapati, yan, kambing, baka, yan, inaalin nila siguro yung dugo, yan, kasi pinapatay nila, tapos dapat malinis, kasi ito ay i-offer sa Panginoon, at ito yung offering nila. Kaya sabi dito, sapagkat, sa verse 4, ang dugo ng mga trono, or ang mga toro, yan, so mga toro, mga kambing, yan, at ang kambing ay hindi makayang magalis ng mga kasalanan. And the verse 5, dahil dito, nang dumating siya sa sanlibutan, ay sinabi niya, hindi mo ibig ang hain at handog, ngunit ikaw ay naghanda ng katawan para sa akin. Hindi ka nalugod ng mga sunuging handog at sa hain para sa mga kasalanan. Pagkatapos nito ay sinabi ko, narito ako ay dumating sa balumbon ng aklat na nasusulat patungkol sa akin upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Verse 8, sa itaas ay kanyang sinabi, ang hain at ang handog, ang mga susunuging handog at hain
para sa kasalanan na hindi mo ibig at hindi mo kinalugdan. So minsan, yan si Kael at saka si Abel, kung alam yung kwento na yon, ay dapat taos-puso mong ibibigay yung offering. Hindi lang siya yung kuhan lang, ito, ganyan, or yung tira-tira lang. Yung time kasi na ngayon, minsan, ngayon may 10% na, kuhan, na tithes na tinatawag. Na kapag kumita ka ng 1,000 sa yung trabaho, merong kang tithes na 10%, which is 100 pesos. Yun yung tithes. Kasi nga, ibabalik mo yung para sa Panginoon kasi binigyan ka ng trabaho. Ganun yung pag-offering. Meron ding mga special offering kay pastor, ganyan, yung sa ministry, ganyan. So, ganun yung time natin ngayon. Pero dati, kailangan, which is hanggang ngayon naman, kailangan taos-puso kang nagbibigay kahit sa ibang tao din naman. Sabi nga na God loveth a cheerful giver. Yan, mas mahal niya ang Panginoon yung mga nagbibigay at it is more blessed to give than to receive. Kaya yung mga natutuwa rin ako sa iba na talagang giver, nagbibigay, may mga merienda, everything. Pero mas nakakatuwa kapag sa Panginoon nag-offering tayo at nakikita natin yung standard na 10%. Yung iba, walang 10% yun. Kunyari, meron kang kinita na 100 pesos, dapat may 10% ang Panginoon dun, na 10 pesos. Yan. So, hindi ko alam sa inyo kung ginagawa nyo sa church nyo or everything. Pero kasi, yun yung nakalagay sa Malakay na ibigay yung para sa Panginoon, yung 10% na yun. Kaya yung magiging kwan lang natin doon, talagang pera natin, once na kumikita tayo, is 90%. Yung 10% para sa Panginoon. Pero depende pa kung talagang yung faith mo, yung faith mo sa Panginoon, 40%, ganyan. Yung iba, 50%. Kumbaga, i-offering nila yung 50 pesos. Tapos yung pera nila, talaga nila, 50 pesos. Pero ang kailangan talaga ibigay is yung 10%. Which is, talagang sa Panginoon yun, hindi sa atin. Yan. Kapag natutunan natin yon yung 10% na yon, talagang anak tayo ng Panginoon at talagang nakita natin doon na sumusunod tayo. Yan. Yun yung, binagbigay lang ako ng idea. Pero dito tayo balik tayo dito sa kwento na to, dito sa natin, context, na sabi dito, na yung kanina nga, sa verse 8, yan, sa itaas ay kanyang sinabi, hain at handog ang mga susunuging handog at hain para sa kasalanan. Yan, sabi ko kanina, yung Cain tsaka kay Abel, yung kay, I think, kung daw nagkakamali, kay Cain ba, siya yung magandang or pangit na handog. Yan, prutas. Tama. Si Cain ba yun? Sa Abel. Yan, si Cain. Tapos si Abel yung hayop. Yan. So, ganun yung pagbibigay dati na nakita ng Panginoon sa dalawang magkapatid na yun na hindi taos-puso nagbigay. Yan. So, hindi siya talagang fully 100% na binigay niya sa Panginoon yung offering niya. Which is yung isa, basta yung dalawa na doon, ay yung isa binigay, naging tapat din. Naging malinis yung binigay niyang offering. Di ba kapag nagbibigay tayo, hindi tira-tira talaga dapat. Dapat talaga bago, ganyan, or ganyan, pag mag-gift tayo ng birthday, maganda, maayos. Ganon din sa Panginoon. Dapat maayos, talagang taos-puso mong binigay, hindi yung merong mas sama yung loob. Kaya nga pa nagbibigay na may sama ng loob, huwag ka na lang magbigay. Diba? Kasi hindi ka taos-puso na nagbibigay at hindi mo siya yung pag-ibig mo. Kasi masarap sa feeling talaga, kahit sa atin, di ba, minsan, kapag nagbibigay tayo, parang nakakakiliti, di ba? Uy, nakapagbigay ako, ganyan, o kaya may nagbigay ka. Basta yung pakiramdam na yun, na ang sarap sa feeling na nakapagbigay ako. Ganun. Pero kapag yung feeling mo na parang ang sama ng loob mo na ibibigay, nyari sa 10%, bakit ko ibibigay ito? Sa akin to, pinaghirapan ko to. Yun nga yung batas ng Panginoon na yung 10% na yun is para talaga sa Panginoon. At saka, kung wala ang Panginoon, hindi kanya bibigyan ng trabaho. Gets niyo yun? Kaya, magpasalamat tayo na meron tayong pinagkakakitaan at yung 10% na yun is ibibigay natin. Kaya yung nagtampo ang Panginoon na hindi binigay 100%. Yan. Pero dito makita natin mamaya, pakita ko sa inyo. Yan, verse 9, pagkatapos ay sinabi niya, tingnan mo ako, ako ay dumarating upang gawin ang iyong kalooban. O Diyos, inaalis niya ang una upang maitatag niya ang ikalawa. Verse 10, sa pamagitan ng kaloobang iyon ay pinaging banal tayo sa pamagitan ng minsanang paghandog ng katawan ni Jesucristo. At dito na natin makikita na ang Diyos yung nag-offer.
yung buhay niya, which is nagpapako sa krus. Yun naman yung binigay niya, yung buhay niya. Nagkatawang tao siya kasi nga may kasalanan tayo at kailangan niyang bayaran yon, which is ang Diyos, inoffer niya yung kanyang sarili. And then verse 10, at ang bawat saserdote nga ay tumatayo sa araw-araw sa paglilingkod at sa palagiang paghahandog ng gayunding mga hain na kailanman ay hindi makakayang magalis ng mga kasalanan. So inulit-ulit na hindi sa pag-offering ay maliligtas ka sa impyerno or sa kasalanan na ginawa mo. Ngunit si Kristo, ibig sabihin, ang Diyos yung makakawala ng kasalanan. Pag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, mag-pray tayo na ito, kasi nakonsensya tayo na ginawa mo to at hindi mo sinasadya minsan, pero minsan sinasadya natin, pero hanggat maaari, hindi natin sinasadya. Like, for example, sabi tayo ng bad words, hindi natin sinasadya kasi sa sobrang inis natin sa isang tao. Kung nagkwenta sa tayo ng bad words dahil nainis tayo, hindi tayo ng sorry. At sabi dito, ngunit si Kristo. Ibig sabihin, ang Diyos yung nagpapatawad sa atin, hindi yung offering na binigay natin. Hindi yung sapat para mawala yung kasalanan natin. Sabi dito, pagkatapos siyang maghandog ng isang ahin, magpakailanman para sa mga kasalanan natin. Ibig sabihin, ang Diyos, siya yung nagpapawalang sala yung mga kasalanan natin. Na which is, kapag tayo ay kailangan natin tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas at magsisi sa mga kasalanan natin. Which is, siya yung daan. Yan. At sabi dito, ayan, ay umupo sa bahaging kanan ng Diyos mula sa panahong iyon. Siya ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay mailagay na tungtungan ng kanyang mga paa. At verse 14, kaaway ay mailagay na tungtungan ng kanyang mga paa. Yan, verse 14, at ang pamagitan ng isang handog ay kanyang pinaging ganap, magpakailanman yaong mga pinapaging banal. Verse 15, at ang banal na Espiritu rin ang nagpapatotoo sa atin sapagkat pagkatapos niyang sabihin noong una, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga ito sa kanilang mga kaisipan. Which is ang Panginoon naggumawa siya ng Bible para makita natin yung mga tamang principle na talagang namang totoo at ikinakabuti ng ating buhay. Kaya sabi niya dito, talagang maitatatak yung word ng Panginoon sa ating isipan at puso. Na ayan, two-edged sword nga sinasabi nung sa Bible na kapag yung salita ng Panginoon talagang matulis, masakit. Pero ito ay ikinakabuti natin. Kaya nga may mga rebuke. Sabi ng rebuke, ito malalim kasi yung rebuke. Sabi ng rebuke, ito yung sasabihan ka yung mali mo na masakit. Pero totoo, hindi yung magre-rebuke na para lang mapahiya isang tao. Kaya magre-rebuke dahil mahal ka ng pastor mo or yung nagdi-disciple sa'yo, yan, i-rebuke ka para malaman mo yung katotohanan. Yan, kaya yung salita ng Panginoon masakit talaga. Pero dahil kung tatanggapin natin yung sakit, yan, magpapakumbaba tayo, na ma-pride tayo, talaga namang itataas tayo ng Panginoon at ililigtas niya tayo sa kapahamakan. At sabi dito sa verse 17, yan, maganda to, ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga hindi pagkilala ka sa kautusan ay hindi ko na alalahanin pa. Ibig sabihin, kapag hindi natin tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas, hindi natin siya kinilala, hindi natin siya tinignan na siya yung talagang makapangyarihan, at hindi natin sinusunod yung mga principles sa Bible, hindi kanya alalahanin. Pababayaan kanya kasi nga, hindi tayo nag-decide na tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas at sumunod sa kalooban niya. Kaya sabi niya dito, kumbaga kung ako lang din, bahala ka dyan, wala akong pakialam. Parang ganun, masakit. Pero, yun yung katotohanan, na kapag hindi natin pinapasok ang Panginoon sa buhay natin, hindi niya tayo alalahanin. Hindi niya tayo papasokin sa langit. And then, pero, sabi niya naman dito, merong kumbaga pampalubag loob ang Panginoon. Kaya sa Bible, at kailangan nating gawin yung mga ganong bagay. Na kunyari, ito, may nagawa tayong kasalanan, like for example, na-late tayo,
O paano tayo makakabawi sa boss natin or what? O di mag-sorry. Yan, na late. O di mag-sorry. O kaya naman, para makabawi. O para makabawi kahit paano. Ganito ganyan. Bigyan mo siya ng ganito or meron kang gawing tama or ikakasaya nung boss mo. Ganon, minsan. Kaya dito sa Bible, makita natin dito yung pampalubag loob. Sabi dito sa verse 18, ngunit, kung saan may kapatawaran, tinanggap natin ng mga kasalanan tayo, ang mga ito ay hindi na kailangan pananghandog para sa mga kasalanan. Which is, kapag tayo, tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas, tatanggapin tayo. At yung ibibigay niya sa atin na talagang sobrang ganda, street of gold, yung dagat o yung ilog doon na mga tubig, talagang salamin. Tapos, isang puno, 12 fruits. Kaya, meron pang palubag ang Panginoon na hindi lang talaga sa isa. Masakit sa una, pero dahil nga ang Diyos, balance siya, hindi siya yung isa lang, hindi siya nakafocus sa isa, meron siyang pampalubag loob. Na which is tayo, ang tatanggapin natin or yung titingnan natin is yung magandang sinabi ng Panginoon na which is bumawi siya. Na kapag tinanggap natin ng Panginoon bilang tagapagligtas, pinapasok natin ng Panginoon bilang bilang tagapagligtas natin sa ating puso, tatanggapin niya tayo at magiging maganda yung buhay natin. Ganun siya. Kaya magandang exercise natin yung ganung mga sitwasyon. Kaya minsan nung time nung birthday ni lola ko, kasama ko si Jason, yung best friend ko, kasi galing siya sa church. Kasi pag laging sa church, tapos laging gabi na umuwi, papagalitan ka talaga ng parents mo. Especially kapag hindi sila deboto sa church nyo. For example, ito Catholic, ito Baptist, hindi naman ganoon yung bakit umabot pa ng gabi. Kasi nga, practice, choir. Kaya abot ng gabi o kaya Sunday afternoon hanggang gabi. Kaya late na umuwi. Kaya yung parents na hindi naman nag-church sa church niya, talagang pinapagalitan na late na. Pero sabi namin, ni Dan, kasi nga birthday, tapos dun kami, naganda si lola ko. At mga masasarap yung lechon, ganyan. Tapos nung uuwi na, sabi namin, ito, bigyan mo sa parents mo, pampalubag loob. Para dahil na late ka, sabi nga namin ni Dan, ibigay mo na agad yung pagkain na inuwi mo. Lechon, ganyan, mga masarap na fast food na handa ni Lola. Sabi namin, ibigay mo na agad yung pagkain para matuwa siya. Para hindi na siya magalit sa'yo agad. And then, dahil niloloko-loko lang namin, papalubag loob, para kahit papano, masayahan si lola niya o yung parents niya na meron siyang dala na pampalubag loob na pambawi na dahil na late siya. Sorry po, na-late po ako pero ito po, meron pa akong bibigay sa inyo na kahit paano, ulam natin, ganyan. Kaya kinabukasan, nagulat din si lola niya, sa ref, ang daming pagkain. Uy, meron ka na, meron dala si Jason, pampalubag loob. Yan, at nakita niya doon na hindi lang, kumbaga kahit paano, yung concern na hindi lang talaga nakafocus na hindi mo susundin yung parents na dahil late. Ganun. Kaya dito, makita natin dito na ang Panginoon talaga ay hindi siya nag-stick sa isa. Kaya kung makita natin, merong good and bad, masama at mabuti, mayaman, mahirap, di ba? Dalawa. Pero saan tayo pipili? Sa good. Yung sa maganda na ibibigay ng Panginoon sa atin. And verse 19, kaya mga kapatid, dahil tayo ay mayroong lakas ng loob sa pagpasok sa banal na dako sa pamagitan ng dugo ni Jesus na kanyang itinalaga para sa atin na isang bago at buhay na daan sa pamagitan ng tabing na ito ay kanyang katawan. So, nung ang Diyos nagpapako sa krus, nagkaroon tayo ng pag-asa, panibagong buhay, at magiging totoong anak na tayo ng Panginoon kapag tayo ay tinanggap natin Panginoon bilang tagapagligtas. Then sabi dito sa verse 21, at mayroong dakilang saserdote sa bahay ng Diyos. Tayo ay maaring lumapit na may matapat na puso sa lubos na katiyakan ng panampalataya, yamang ang ating mga puso ay nawisikan na sa ikakaalis ng masamang budhi at ang ating katawan ay nahugasan ng dalisay na tubig. Yan. So, ang Diyos ay nagpapatawad. At kahit ano pa yan, sobrang pangit yung image mo sa Panginoon, sa mga tao. Pero kung nagsisi tayo sa mga kasalanan natin, tatanggapin pa rin niya tayo. Kaya ang sabi sa Bible, na sabi ni Apostol Pablo, bakit hindi lang ba
bakit kuan ang dami? Bakit mapapatawarin? Like for example, ay yung sinabi ng sa Bible na hindi lang seven, sabi ng Panginoon, hindi lang 7 times mo mapapatawarin yung isang tao, kundi 77 times mo mapapatawarin ang tao. Pero sa akin, ang mindset ko doon, unlimited yung pagpatawad. Pero hindi mo na gagawin. Ibig sabihin, kapag tayo naman, kung may ginawang kasalanan ng tao niya, ako may nagawang kasalanan, kailangan patawarin kasi ang Diyos nagpapatawad siya. Ganon din sa akin. Kung may nagawang kasalanan ng isang tao, iintindihin ko, kaya mo pala nagawa to, humingi ng tawad, nagpakumbaba, aakuin niya or titingnan natin na papatawarin talaga natin yung isang tao. Ganon din ang Panginoon. Kaya dito, ang Diyos nagpapatawad siya. Kaya sabi din dito sa verse 23, tayo ay maaring manangang matibay sa kapahayagan ng ating pag-asa na walang pag-aalinlangan. At tayo, kapag tayo ay tinanggap ng Panginoon bilang tagapagligtas, ang Diyos, dapat naka-mindset sa utak natin na hindi tayo nag-aalinlangan na ano kaya, pa nag-pray kaya ako, gagawin kaya ng Panginoon, sasagutin niya kaya, o kapag talagang tinanggap ko ang Panginoon, pupunta ba talaga ako sa langit at hindi sa impyerno? Dapat, kung talagang anak ng Panginoon o tinanggap mo ng Panginoon bilang tagapagligtas, wala nang pag-alinlangan. Na gaya sinabi dito sa verse 23, na tayo ay maaaring managang matibay sa kapahayagan ng ating pag-asa na walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay matapat. Na ang Diyos, kapag nangako, yes, ginagawa niya. Hindi kagaya ng ibang tao na nagkakamali pa rin kasi nga nasa katawang tao pa rin tayo. Na kapag minsan ang tao pag nangako, napapako. Pero ang Diyos hindi napapako yung mga pangako niya. Na especially yung pangako niya na tayo ay dadalhin niya sa langit. At yun yung pinakamasarap na hinihintay natin na sa heaven. Which is yung iba, pag namatay, parang natatakot. Pero kapag talaga anak tayo ng Panginoon, hindi tayo ninenervyos ay natatakot na mamatay dahil nga sa heaven naman tayo pupunta. And then verse 25, verse 24, at maaari nating isaalang-alang ang isa't isa sa pagpapalakas sa loob ng pag-ibig at mabubuting gawa. Kaya tayo mga Kristiyano or mga nagtiwala sa Panginoon, naniniwala, kailangan nating magtulungan. May problema yung isa, i-lift up natin, tulungan natin, buhatin natin siya, hilain natin siya. Nanghihina, may sakit, kamustahin natin siya. O ganito, kamusta ka, ganyan. Kasi nga, sabi sa Bible na kailangan nating magtulungan sa pamagitan ng pag-ibig. Yan, kapag may problema isang tao, sabihin mo, anong problema mo, tapos tulungan natin, solusyonan natin, magtulungan tayo. Bakit? Kasi doon natin makikita yung kapangyarihan ng Panginoon. Kasi nga, sabi niya sa Bible na mas maganda na yung, kumbaga, mas may advantage yung mas madami kaysa sa isa. Di ba pag-iisa mo, talagang medyo mahirap. Yan. Kaya sa team na sa basketball, hindi lang pwedeng iisa mo. Kasi 5 yung kalaban. Kailangan team, 5. 5-5. At ganoon din sa atin, kailangan natin magtulungan yan sa anumang bagay. Problema sa family, business, everything, kailangan natin magtulungan at kailangan natin intindihin yung isang tao kapag ito ay nagkaroon ng problema. At verse 25, sa hindi natin pagpapabaya ng ating pagtitipon ayon sa kaugilaan ng ilan. Na sinasabi dito, huwag nating pabayaan yung pagsisimba natin. Sunday, sabi nga nila Sunday is for the Lord. Kaya nga karamihan, mga establishes na business, nakasara. Kasi Sunday is for the Lord. Kung titingnan natin, yung 6 days, Monday to Saturday, is para sa atin. Ang Panginoon, 1 day lang, Sunday lang. Pero kung talagang mananampalataya ka, yan, at talagang gusto mong mag-improve, tumaas yung spirituality mo, ay gusto pang pumunta ng Wednesday, prayer meeting ng hapon, air service, Friday ng hapon, Saturday, visitation, o di, ang dami. Hindi lang isa. Kasi nga, mas magandang magbigay ng oras, ng time sa Panginoon. Kasi, mas maganda yung ginagawa or yung ginagawa natin sa Panginoon na long-term investment. Di lang siya kagaya dito na pang-temporary lang and worldly. Temporary lang itong mundo. Kaya sabi dito, sa hindi natin pagpapabaya ng ating pagtitipon ayon sa kaugilaan ng ilan, sa halip ay pasiglahin nyo ang isa't isa at lalong higit pa. Kaya kapag yung church, mararamdaman natin doon yung family
ng pastor concern sa'yo, yung mga ibig. Kaya nga kapag minsan, merong time na kapag wala ka, may sakit ka, tatanungin nila, bakit wala ka, hindi ka nag-church? Yan. Doon natin makikita na concern yung church, yung mga member, yung family ng church member na talagang papalakasin ka niya. Miss ka na namin, magpagaling ka, ipagpipray ka namin kasi nangihina ka, may sakit ka. Ganun. Kaya kailangan natin na mag-church para mag-build yung relationship natin sa isa't isa. Kung gusto niyo mag-church, gusto niyo i-try sa church namin, or gusto niyo lang i-try natin. Baka kung sakaling matututo kayo doon at makita niyo doon yung talagang totoong family na hindi porket hindi kayo magkadugo ay parang wala na. Pero sa church namin, doon namin nakikita yung totoong family na kahit hindi mo siya kadugo, talagang magkakapatid sa pananampalataya. At sabi dito, lalong higit pa, yamang inyong nakikita na ang araw ay papalapit na. Kaya sabi dito sa verse 25, una, huwag nating kaligtahan yung pag-church. Pangalawa, doon tayo kasi lalakas at hihilain tayo pataas ng mga member doon sa church na yon na pinagtitipunan natin. Talagang ipagpipray tayo, kagabayan tayo, especially yung pastor natin na nag-a-advise lagi. At pangatlo, doon natin nakita na papalapit na ang araw. Na kung alam yung rapture, yan, pag tumunog yung trumpeta, tayo ay mawawala. Ibig sabihin, may iwan yung mga hindi ligtas, mga hindi tumanggap sa Panginoon. O kaya naman, ayun, yung sinasabi dito na papalapit na yung pagdating ng Panginoon. Kaya kailangan natin na maging mas maglingkod pa sa Panginoon habang may oras pa. At pwede natin gamitin itong business, pwede natin gamitin yung pagtatrabaho natin through finances, pagsusupport, tithes, offering, na nakita natin nung una na tayo ay nagbibigay tithes niyan, mga commitment natin sa Panginoon. Pwede natin gamitin yung ating pagtatrabaho through finances. Pero kung tinawag tayo ng Panginoon na mag-mission, mag-pastor, hindi mas maganda. Baka tawagin si Sir Dave na ako, mag-pastor o kaya Sir Joshua. Di ba? Hindi natin alam. Kaya ngayon, kailangan natin na magtulungan sa anong mga bagay, problema. Ganyan. Kasi time will come, talagang magpapalakasan tayo. At hindi ko alam ano yung mangyayari in the future. Possible na maghiwalay-hiwalay din tayo. Possible na iba na yung track natin. Nasa ibang bansa na or may maganda ng buhay dahil merong Panginoon nagpatuloy. At sana tayong lahat na andito na kapag dumating yung time na maghiwalay-hiwalay man tayo, ganyan, sana patuloy pa rin yung natin, pananampalataya natin sa Panginoon. Yung paglilingkod natin, yan, yung tiwala natin sa Panginoon. Sana time will come, makita ko pa rin na merong naitatak or naitanim sa puso natin na merong pa rin tayong tiwala sa Panginoon. At lagi tayong magbasa ng Bible. Sakaling kung wala to or hindi na tayo magtuloy or what, in case lang, kahit paano, andun pa rin yung natin, yung pakisama natin sa Panginoon na hindi porket wala na to, ganito ganyan, wala nang devotion lagi, ay wala na rin. At decision pa rin natin na magpatuloy na kahit ito, wala na, o ito, yung sitwasyon, mahirap na, magtutuloy pa rin ako. Kasi yun yung future natin. Hindi lang ito. Lagi nating tandaan na temporary lang to. Masakit, pero yun talaga yung katotohanan. May mga time na hindi natin inaasahan. Pero salamat sa Panginoon dahil meron tayong iniintay. Na lagi ko nang inisip yung pangako niya na ibibigay niya sa atin yung buhay na walang hanggan. Na which is yung heaven. Magkikita-kita na tayo in the future. Hindi ngayon, pero soon. Yan, na makita ko kayo. At masaya. Masaya na magkikita tayo doon. Na wala na mga problems, na mga pagsubok, at wala nang mga bagay na iniisip natin. Pero habang buhay pa tayo, sabihin natin sa mga tao yung mga nalalaman natin sa Bible, na which is yung gospel, yung salvation, na pinahayag namin sa inyo, na yung kaligtasan, na kailangan tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas. Na time will come, at na matuto rin kayo na makapag-share kayo ng Word of God, at makadala rin tayo ng kaluluwa sa langit. At yun yung goal natin. Alright, so let's pray. Panginoon, salamat po sa inyo.